Tatama na ang pag-unday ni Bagwis ng kanyang espada sa dibdib ni Baltog noon. Ngunit bigla na lamang isang malakas na hangin ang tumangay sa dalawa, kay Bagwis at Dakila. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Pakisipan na rin lang yung like. Salamat. Nanalsik ng sabay ang dalawang magkaibigan, ngunit naalalayan naman nila ang kanilang mga sarili sa pagdapo sa lupa. Mariin ang pag-apak nila noon sa lupa, kasabay ng baon pa ni Bagwis sa dalawa niyang espada sa lupa, at baon naman ni Dakila ng dulo ng kanyang dalawang pananggalang upang gawing preno sa malakas na hangin na tumutulak sa kanila. Ngunit bago pa man sila tumigil sa pagdaos-dos nila papaatras, sabay na tumakbo na noon si Balingit at Baltog na nakasunod sa kanila, habang nakaamba ang kanilang mga sandata, at sa pagbale ng segundo narating sila ng mga yun. Sa pagsangga ni Dakila sa atake ni Balingit at sa pagwasiwas naman ni Baltog ng kanyang nagniningas na noo na tabak kay Bagwis, sa pag-ilag ni Bagwis ay nagkalayo sila ni Dakila. Napakabilis ng mga pangyayaring to, mga kabagis, sapagkat sa paghihiwalay ni Bagwis at Dakila, mabilis na nag-isip ng sandata niya noon si Dakila, dahil kailangan niya din ng pang-opensa sa kanyang sarili, dahil nawala na nga si Bagwis sa tabi nga niya. At ang naisip noon ni Dakila ay ang pagsisibak ng kahoy. Kaya naman namuo ang isa niyang pananggalang sa kanang kamay nito, ang isang palakol. Sabay wasiwas niya agad ng atake kay Balingit, habang nakasangga pa noon ang kanyang pananggalang sa kaliwa ng kamay, sa halos sabay na pagtanggal ni Dakila ng kanyang pananggalang at amba niya ng palakol. Napaatras ng talon si Balingit upang ilagan ang atake ni Dakila. Samantala, halos magdiklap na noon ang mga sandata ni Bagwis at Baltog sa kanilang pag-eespadahan. Halos tabla lang noon ang laban, at nakakasabay ang dalawa sa lakas at bagsik ng pag-atake ng dalawang veteranong antingero na kumaliwa dahil sa nabaluktot na paniniwala, kasabay ng labanang iyon ng apat. Sa ibang dako naman tayo ng labanan, dahil nakita na natin sa ating mga imahinasyon kung paano gamitin ng 4 sa 5 maharlikang engkanto ang 4 din na pangkaraniwang elemento ng kalikasan: ang hangin, apoy, lupa at tubig. Pero itong ika-5 maharlikang engkanto ang siyang parang pinaka-espesyal sa lahat, dahil nung siya na ang umatake, sa pagkumpas nito ng kanyang sandatang nagniningas, halos nangalahati ang bilang ng mga kalaban dahil sa hindi nakikitang espasyong presensya ng pagwasiwas nito ng kanyang sandata. Dahil nawawalan na lamang ng wisyo ang mga aswang, na parang nahuhugot ang kaluluwa ng mga ito mula sa pisikal na katawan, at humihiyaw na lamang sila. Tapos ay nanunuyot ang kanilang katawan na naninigas na parang kahoy, at pagbagsak nito sa lupa ay parang lupang nadudurog na lamang ang kanilang katawan. At ito ay ang pinakamatanda sa 5 maharlikang engkanto. Parang siya ang isang klase ng engkanto o diwata na may kakayahan ng ika-5 elemento, ang elemento ng espasyo o espiritual.
Naalala niyo pa ba mga kabagis yung tropang haring engkanto ni Nathaniel at Hazel? Yung mag-asawa sa 13 talim ng balaraw. Ang isa sa gabay din ng kalikasan, si Kapwang Bulod. Yung nanghihiwalay ng kaluluwa ng kalaban sa pamamagitan ng palakol nitong kahoy. Parang ganun din to. Kaso nga lang, maramihan kung tumapos naman ang maharlikang engkantong ito. Balikan nyo yung talim kung di nyo maalala, mga kabagis ko. Balik tayo sa kwento. Halos paubos na rin noon ang mga kalaban ng mga bitlig sa Himpapawid dahil na rin sa malaking tulong na ginawa ng isang maharlikang engkanto. Kahit na walang tiwala ito sa mga aswang na yun, ay tinulungan niya na lamang ang mga ito. Dahil nga nasa panig naman sila ni Bagwis at Dakila. Bagwis! Dakila! Sigaw naman noon ni Ezekiel na mabilis na lumitaw sa parte ng digmaan kung saan naglalaban ang apat kasama ang dalawa sa mga mahumanay nitong mandirigma. Nang masipat yun ng dalawa, ay agad na naglelo naman sila sa kanilang pakikipaglaban kay Baltog at Balingit. Kaya naman sa pag-ilag ni Bagwis sa atake ni Baltog, ginamit nito ang bilis niya sa pagkakaanib nila ni Ignatius upang madaling makapunta sa kinalalagyan ni Ezekiel. At sa huling wasiwas naman ni Dakila ng kanyang palakol, nailagan yun ni Balingit. Ngunit di na yun sinundan pa ng pag-ataking muli dahil sa pagkawala rin ito sa harapan ni Balingit. Mabilis na dumapo rin ito sa tabi ni Ezekiel. Nang marating noon ang dalawa, Dakila, Bagwis, humanda kayo. Sasaluhin ng dalawang mandirigma ko ang gagawing paghadlang ni Baltog at Balingit sa atin. Oh, bilisan mo, Ginoong Ezekiel! Tugon ni Bagwis ng mabilisan. Samantala, gaya nga ng inaasahan, ay di sila hahayaan ni Baltog at Balingit na makalayo sa labanan upang iligtas si Aryan at Luna. Kaya naman pagdapo ng dalawa sa tabi ni Ezekiel, mabilis na nag-utib ito ng mga salita na naaayon sa kanilang dialekto upang gamitin ang kakayahan nito na ilipat sina Bagwis at Dakila sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Samantalang ang dalawang malalakas din na mandirigmang mahumanay na nakasama ni Ezekiel ay sinalubong naman si Baltog at Balingit. Ngunit paghugot ng isa sa mga mandirigmang mahumanay ng kanyang sandata papasalubong kay Baltog, biglang bahagyang lumihis ng daan si Baltog noon sabay paglabas ng isang itim na nilalang sa isang tinta sa kanyang katawan. Para yung usok na itim, ngunit kumukorte yun na parang hugis katawan ng tao din. At sa bilis ng pangyayari, nauna pang umatake yung nilalang na yun sa mandirigmang mahumanay at sa isang kisap mata, lumusot yun sa katawan ng engkantong mahumanay at paglabas nito sa kanyang likuran ay bitbit na nito ang parang isa ring nilalang na galing sa katawan ng engkanto. Parang yun yung buhay niya, sakal-sakal na ng nilalang na yun. Hanggang sa natumba na lang yung mahumanay at nilagpasan lang yun ni Baltog na parang wala lang. Samantalang si Balingit naman noon, sa pagkumpas ng kanyang sandata, ay biglang nadapa ang mahumanay dahil sa may bigla na lamang namuong kamay sa lupa na siyang humawak ng isang paa nito. At sa paglagpas ni Balingit dito ay nilamon na lang siya ng lupa. Di inaasahan ni Ezekiel na ganun lang kabilis na tatalunin ni Baltog at Balingit ang mga mandirigma nito. Nang ganun na lang kadali. Plinano niya yun para bumilis sana ng oras para sa kanilang paglipat ng lugar nila Dakila. Pero sapat naman na yun upang, tara na, Bagwis, Dakila! Sa salitang yun ni Ezekiel ng segundo ay nakaabot naman na sa kanila si Baltog at Balingit.
Sa sandaling yun ay napukaw sina Ezekiel kasama si Bagwis at Dakila, pero nawala rin si Baltog at Balingit. Naisama ata sila at sa loob ng dimensyon na kung saan tutungo sana sila sa lugar nila Aryan at Luna. Biglang sa pitik rin lang ng segundo, biglang lumitaw si Bagwis, Dakila, Balingit at Baltog sa ere kasama si Ezekiel. Parang di pa man sila nakakalayo sa rurok ng digmaan. Kumbaga halfway pa lang sila sa biyahe. At dahil doon ay napatinhulog silang 5 dahil napakataas ng pinanggalingan nila. Pero habang nalalaglag sila, hindi talaga nila hinahayaan na makaporma ang isa't isa dahil nag-uurasyon noon si Dakila ng pangkumbating hangin naman para pang-atake nito kay Baltog. Nagpalit na naman ang dalawa ng kalaban dahil nga sa posisyon na nahuhulog sila. Sa pagwasiwas noon ni Dakila ng palakol, isang matalas na bugso ng hangin ang nooy tatama sana kay Baltog. Ngunit sa pagtaga naman ni Baltog ng kanyang sandata ay siya namang parang pagsalag nito ng ataking yon ni Dakila. Habang nasa ere pa rin sila noon na nahuhulog, nauna ang ulo. Nang sa pag-oorasyon naman ni Balingit, pagtigil nito sa pagsambit ng mga buhay na salita ng mabilisan, sabay ikom niya ng kanyang bibig at biglang ihip niya nito. Sabay labas ng bolang apoy na nooy tatama naman kay Bagwis. Kinontra yun ni Bagwis. Nang umapoy din ang sandata nito, sabay sa pagtatama ng dalawang apoy, ang apoy na bola ni Balingit at apoy naman na sandata ni Bagwis. Parang hinigop lang yun ng apoy ng espada ni Bagwis, pero sa mga nangyari, sa bilis nito, ay siya na rin lang na malalaglag na sila sa lupa. Silang 5 kasama si Ezekiel, ngunit sa dalawa, kay Baltog at Balingit, ay may sumalo sa kanilang itim na usok bago sila tumama sa lupa ng mga ilang pulgada na lang. Samantalang nauna nang nalaglag si Ezekiel sa 4. Parang pusa lang yun na nalaglag na nauna ang paa at parang wala lang, at ang pinag-aalala niya lamang ay ang 2 tao, si Bagwis at Dakila, sa kanilang paglaglag. Ngunit sa mga ilang sandali, "Bagwis! Dakila!" sigaw pa noon ni Ezekiel. Tumigil din noon ang 2 bago pa man tumama sa lupa ang kanilang mga ulo. Sa katunayan ay sumasayad na noon ang kanilang mga buhok sa lupa. Anong? Bigkas ni Dakila na hindi natuloy dahil sa "Pasensya na! Nahuli kami!" boses ng isa sa 5 engkanto. At habang nakatiwarik pa noon ang 2, nakikita nila ang paglalakad ng mga kulay tansong bota na may guhit-guhit na gawa rin sa pilak. Kasunod noon ang pagbaba ng iba pa sa mga ito. At kasabay na rin noon ang pagkalaglag na lamang nila Bagwis at Dakila ng bahagya na lamang sa lupa. Aray ko! Aray! Kayong may gawa noon? Magpaalam naman kayo! Pasensya na mga iho, pero pwede ka na rin lamang magpasalamat. Bigkas pa ng matanda. Ngayon ay pwede nyo nang gawin ang layunin o misyon nyo. Kami na muna ang bahala sa 2 to. Bigkas ng isa sa mga maharlika na engkanto. Sabay harap nilang 5 nang sabay-sabay kay Baltog at Balingit sa pagtigil nila sa paglalakad. "Bagwis! Dakila! Tara na!" salita ni Ezekiel habang lumalapit siya sa 2, at sa sumunod na nangyari, bigla na ulit silang naglaho kasama si Ezekiel. Pero bago pa man mangyari iyon ay aatake sana si Baltog kay Bagwis at Dakila
at kay Ezekiel. Ngunit sinalubong ito ng isang maharlikang engkanto. Nang pagsipa nito, tinamaan nun si Baltog sa kanyang sikmura at nanalsik ito. Pero sunod naman noon ang paglabas ng isang nilalang na nakatintang simbolo ng diwata sa braso ni Balingit. At sugod ng nilalang na yun sa isang maharlikang engkanto na siyang sumipa kay Baltog. At sa kanilang paglalapat, dalawang braso nila noon ang nagbunuan at sa mga sandaling yun ay parang nag-uusal pa ang mga ito habang ginagawa nila yun hanggang sa nagkontra ang liwanag at ang isang itim na usok sa kanilang paghihiwalay. Sabay salita ng matandang maharlikang engkanto ng, tama nga si Haring Mapulon! Nasa inyo ang kabaligtaran ng aming kakayahan! Wika nito, kasabay ng pagsasama naman ng dalawa, si Baltog at Balingit na naglalakad, na parang patungo sa limang maharlikang engkanto para sumugod. Mabuti pang tawagin nyo na si Mapulon dahil hindi kayo sasapat sa amin. Kahit na kayo pa ang limang maharlikang engkanto na nagtatangan ng limang elemento. Bigkas ni Baltog. Hindi! Dahil kapag kami ay nakipag-anib na sa katawan ng dalawang binatilyong yon, ay tiyak na ang inyong pagkatalo. Bigkas ng matanda. Yon ay kung magagawa nyo bago namin sila mapaslang. Tugon ni Balingit kasabay ng labanan. Ngunit sa dako pa roon ay ang pagdating naman ni Bagwis at Dakila sa harap mismo ng lupang kastilyo kasama si Ezekiel. Doon ay bumulong si Ignatius kay Bagwis na sa labas ng kastilyong yun ay wala namang bantay. At ang pasukan nitong malawak ay wala ring trangka o pinto. Kumbaga bukas lang ang lugar na yun. Ngunit sa iyong pagpasok ayon sa paglalarawan ni Ignatius sa isipan ni Dakila, medyo may kadiliman daw ang loob ng kastilyo, pero maaaninag mo naman ang loob. Pagkatapos sa gitna na daw ng kastilyong yun ay walang bubong o kung anuman na silong. Sa katunayan ay parang direkta doon na tumatama ang liwanag ng buwan na siya na ring nagsisilbing liwanag sa kastilyo. Ngunit ayon kay Ignatius, na wag pakampante sina Dakila at Bagwis dahil sa katahimikan nito sa labas, ay siya namang kabaligtaran na delikado oras na pumasok ka na sa kastilyong iyon. Dahil pinamumugaran daw ito ng mga sari-saring nilalang ng kadiliman. At kasama na dito ang mga nagbabantay kay Arian at Luna. Sa mga nalaman ni Bagwis sa kanyang isipan sa pamamagitan ni Ignatius ay inabisuhan naman niya noon si Dakila, pati si Ezekiel. At ramdam nga ni Ezekiel na pati ang kapangyarihan niyang engkanto ay parang nakukontra ng kastilyong iyon. Di niya malaman kung anong bagay ang pumipigil sa kakayahan nito. Pero kung magagamit niya sana yun ay mabilisan nilang mararating ang kinaroroonan ng kanyang mga anak. Dahil nga nasa isip naman ni Bagwis ang silid kung saan nila itinago si Arian at Luna. At ang silid na yon ay malapit din lang sa gitna ng kastilyo na dinudungaw ng liwanag ng buwan. Tahimik no na naglakad papalapit sa pasukan ng kastilyo ang tatlo. At paglagpas nila sa pasukan na yun, naramdaman agad ni Ezekiel ang parang presensya ng paligid na nagpapahina sa kanya. Samantalang si Bagwis at Dakila naman ay ayos lang. Dakila, ang sandata mo. Abiso pa ni Bagwis ng pabulong. Naintindihan naman yun ni Dakila. Kaya
napahigpit ito ng hawak sa palakol nito. Ramdam din kasi niya nung paglagpas nila sa pasukan ng kastilyong yun, nung nasa loob na sila, ay may mga matang nakamasid na sa kanila. Ngunit nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlo. At sa kanilang paglalakad, sari-saring mga huni na ng mga nilalang ang naririnig nila. Pero kalmado lang naman noon ang tatlo. At habang naglalakad pa sila, bumulong si Bagwis ng, "Dakila, Ginoong Ezekiel, hindi dapat tayo magkahiwa-hiwalay dito. Ibang lugar to. Iba yung pakiramdam ko." "Oo naman," maiksing tugon ni Dakila. Tumangulang naman noon si Ginoong Ezekiel. Ngunit nang marating nila ang isang pasilyo na may magkabila ang pader dito, medyo maluwag naman yun. Kasyang-kasya ang 6 na katao kahit na sabay-sabay na maglakad dito. Medyo may kadiliman yun, pero aninag pa naman ang daan. Nang papasukin na sana ng tatlo ang pasilyong yun, bigla silang natigilan. Nang sumilab na lamang ang mga apoy sa mga maliliit na banga na nakahilera sa magkabila ang pader ng pasilyo. Sumilab yun ng sunod-sunod, kaya naman nakita na noon ng tatlo ng maliwanag ang daan. At nakita rin nila na ang mga banga na naglikha ng apoy sa tinutungtungan nito ay mga estatwa pala ng mga dyablo. At yung sungay noon ay siyang nagsisilbing tungtungan ng mga banga na may apoy. Parang buhay ang mga estatwang yun kung titignan ng maigi. Pero bato lang naman ang mga yun . At ayon naman kay Ignatius na yun lang ang daan upang makarating sina Bagwis at Dakila sa silid kung saan naroroon sina Luna at Arian. Kaya naman itinuloy na nila ang paglalakad. Pinili nilang maglakad muna kasi hindi pa nila tansyado o kabisado kung ano ang iba pang nilalang ang makakalaban nila sa loob. Hanggang nung malapit na sila sa may kanto ng pasilyong yun, may bigla naman silang nakitang tumakbo doon. At sa pag-aakala ni Dakila, sa pagkakakita niya, "Arian! Luna!" Napaabante ng ilang dipa si Dakila dahil sa inakala niyang si Arian at Luna ngayon. "Dakila! Wag!" bigkas ni Bagwis. Ngunit sa paglingon ni Dakila kay Bagwis, bigla na lamang umangat ang lupa sa pagitan nilang dalawa at mabilisang gumawa yun ng pader na lupa. "Dakila!" sigaw ni Bagwis kay Dakila. Alright, yun mga kabagis ko, napakahusay. Woo! Ay, napagod yung imahinasyon ko sa unang 10 minutes natin. Nga pala mga kabagis ko, sa mga nagre-request ng bangkilan at kadatuan, tignan ko kung makakasingit tayo ng episode pa isa-isa. Pero ang plano sana kasi tapusin muna tong Bagwis at Dakila para one at a time tayo. Pero depende, try natin sometimes. So, iiwan ko muna sa inyo ang part 21 ng Bagwis at Dakila sa Kastilyo. Tsaka na yung shoutout pala natin mga kabagis ko ha. Di pa ko nakapaglista Comment na lang kayo. Salamat sa suportang tunay.